Welcome to Adventures. in Poland. Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Lights, camera, action! Dzień dobry, mainit na balita mula dito sa Poland. Noong August 25, 2025, nagveto ang bagong presidente ng Poland na si Karol Nawrocki sa isang batas na dapat sanay magpapalawig ng tulong para sa mga Ukrainian refugees. Pero tanong ng marami, final na ba ito or may pag-asa pang mabago? At apektado ba tayo mga Pilipino dito sa Poland? Kapag sinabi nating veto, ibig sabihin ay tinanggihan ng presidente ang isang batas na ipinasa ng parliament, kahit aprobado na ng mga mambabatas. May kapangyarihan ang presidente na pigilan ito bago maging ganap na batas. Pero, hindi ibig sabihin na tapos na agad. Pwede pang bumoto ulit ang parliament, ang tawag dito ay override. Para mangyari iyon, kailangan ng 3/5 majority votes sa Sejm or Parliament. Kung makuha nila ang boto, tuloy pa rin ang batas kahit kontra ang presidente. Pero kung hindi, tuluyan ang bagsak ang panukala. Ang batas na ito ay dapat magbibigay ng financial support at benefits para sa mga Ukrainian refugees tulad ng 800 plus child allowance at health coverage. Pero sabi ng Presidente Nawrocki, dapat lang makinabang ang Ukrainians kung nagtatrabaho sila dito sa Poland. Dahil sa kanyang veto, mawawala ang automatic na benefits para sa mga hindi nagtatrabaho. Nanganganib ding mawala ng pondo at suporta ng Poland para sa Starlink internet service sa Ukraine kung walang bagong batas bago mag-October 1, 2025. Mga epekto ng desisyong ito. Para sa Ukrainian sa Poland, mas maghihigpit ang pagkuha ng child allowance at healthcare. Hindi lahat ng refugee ay makikinabang maliban na lamang kung may trabaho sila. Para sa Ukraine mismo, malaki ang panganib sa pagpapatuloy ng Starlink internet na gamit nila sa kanilang depensa laban sa Russia. Para sa Poland, ipinapakita ng desisyon na uunahin ng gobyerno ni Nawrocki ang Polish First approach. Maaaring maapektuhan din ang relasyon ng Poland sa Ukraine at pati na rin sa European Union. Mga kababayan, ang tanong, apektado ba tayo rito? Ang sagot, hindi direkta dahil ang batas na ito ay nakatuon lamang sa mga Ukrainian refugees. Pero may dalawang bagay na dapat nating bantayan. Una, kapag mas humihigpit ang Poland sa refugees, posibleng maging mas mahigpit din sila sa ibang foreigners sa hinaharap. Pangalawa, nagbabago ang political atmosphere. Mas pinapaboran ang mga Polish citizens kaysa sa mga dayuhan. Kaya mahalaga para sa atin bilang mga Pilipino na siguraduhin ang kumpletong papeles, legal na trabaho at tamang dokumento. Hindi pa final ang lahat. Naka-veto na nga ang presidente pero pwede pa itong balikan ng parliament. Kung makakakuha sila ng 3/5 supermajority votes, mau-override nila ang veto at tuloy pa rin ang batas. Kung hindi makuha ang boto, bagsak na talaga ang panukala. At dahil may deadline na sa October 1, critical ang mga susunod na linggo kung saan magpapasya ang parliament. Mga kababayan, malinaw na ang direksyon ng bagong presidente. Unahin ang mga Polish bago ang refugees. Hindi pa ito final dahil may chance pang ma-override sa parliament. Pero malaki ang posibilidad na manatiling mahigpit ang policy. Always be vigilant and do your research. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Pinoy in Poland with Oli. Bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank you and see you in the next video.